Dating Pangulong Rodrigo Duterte nagbigay na ng kanyang huling habilin sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Udyat na kaya ito ng papalapit na wakas ni dating Pangulo? Nararamdaman niya na kaya na siya ay nasa huling yugto na ng kanyang buhay? Normal po sa mga may edad na sa atin ang magbigay ng kanilang huling habilin. At dahil si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nasa kanyang twilight years na, nararamdaman na kaya niya na siya ay papalapit na sa kanyang huling hantungan? Sabi po dito sa balita, huling habilin ni Digong. Ayaw ipauwi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang labi sa Pilipinas kung sakaling pumanaw siya habang nasa The Hague, Netherlands. Ayon yan sa anak niyang si Vice President Sara Duterte. Sabi niya, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes lang daw ang iuwi. Dagdag pa ng Vice Presidente. Well, kahit paano nakakalungkot po. At hindi lang po dahil yan ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit na sa ating pamilya, yung ating mga lolo, lola, na medyo nasa twilight years na, at alam natin, at alam nila na sandali na lang ang kanilang buhay dito sa mundo, tapos magbibigay pa ng kanilang huling habilin. Pero bakit kaya ganon? Nung binasa ko yung mga comments sa social media, mas marami po yung mga comments na hindi na pumapabor sa mga Duterte. May mga naaawa pero mas nakalalamang yung mga comments na negatibo. Hindi ko na lang po babanggitin o babasahin yung mga comments nila. But in a way, I feel bad. Ang concern ko lang sana bago pumanaw si dating Pangulo, makapag-isip-isip siya at makahingi siya ng tawad sa ating Panginoon Diyos. Dahil hindi po lingid sa atin yung mga binitawang salita ni former President nung siya ay malakas pa at in power pa, na wala siyang pakialam kahit na sino ka man, taga-simbahan ka, taga-gobyerno ka, kapag siya ang nagsalita, hindi niya na iniisip kung ano ang magiging consequences ng kanyang mga binibitawang salita. Nung tinawag niyang stupid God ang ating Panginoon Diyos, na may kasamang mura yan kung mapapanood niyo yung video kung saan sinabi niyang, who is this stupid God? Talagang po, ganun-ganun pa siya Minura niya po talaga ang ating Panginoon Diyos. Sabagay, hindi naman Katoliko si Digong Kaya lang, meron po kasi tayong parang unwritten rule na huwag tayong maninira ng ibang relihiyon. Huwag tayong mandadaw ng ibang relihiyon. Dahil kung tutuusin, kung may mga relihiyon na sinasabi nila na they are the true religion at walang maliligtas kundi sila lang, hindi po totoo yun. Dahil sinabi po sa Biblia, hindi tayo maililigtas ng ating relihiyon. Ang kailangan po natin ay personal relationship with the Lord. Yan po ang nawala na kay Digong. So sana, bago man lang siya pumanaw, magbalik loob siya sa ating Panginoon. Humingi siya ng tawad. Kaya lang ang problema niya, hindi nga siya Katoliko Siguro para sa kanya, okay lang na murahin ang Diyos dahil sinabi nga niya, iba daw yung kanyang Diyos. Sino kaya ang Diyos niya? Yung nasa baba? At isa pa, mahirap po ang kalagayan ni Digong. Tandaan nyo, nung andito pa siya, hinahamon niya ang ICC na pumunta na rito, hulihin na siya. Ang tagal-tagal daw naman, walang kumikilos. Ang dami niya nang napatay, ang dami niya nang pinapatay. Bakit hindi pa siya hulihin? Nagkatotoo yung kanyang wish. Nasaan siya ngayon? Nasa ICC. Nasa The Hague, Netherlands. Okay lang yun kasi nandito pa siya, buhay pa siya. Ang nakakatakot ay nung sinabi niya na mas gugustuhin niya na mapunta sa impyerno. At alam niya na hindi siya tatanggapin sa langit. Balita sa Philstar noong April 30, 2019. Duterte handang mapunta ng impyerno. Hindi umano nangangarap si Pangulong Rodrigo Duterte na makarating sa langit, bagkos ay tanggap na niyang sa impyerno siya mapupunta. Ito ang sinabi niya sa opening ng Palarong Pambansa noong 2019 sa Davao City, na handa siyang mapunta sa impyerno dahil sa pagpatay sa sumisira sa kinabukasan ng bansa. Sabi niya,
Magustuhan mo man yan ang sinabi ko o hindi, hindi ako nagbibiro. Talagang hihiritan ko kayo. And the last thing that I will do for my country, if I go to hell to burn to eternity, so be it. So alam na alam niya. Tanggap na niya noong pa man 2019 na yung ginagawa niyang pagpatay, yung EJK na yan, at ang kabayaran po niyan ay impyerno. To burn in that everlasting fire. So, noong pa man tanggap na ni Rodrigo Duterte na hindi siya mapupunta sa langit, impyerno ang kanyang pupuntahan. Dagdag pa niya, ayaw ko ng ganun. I do not want oppression. I do not want corruption. Pag nahuli kita ng ganun, mauuna ka sa impyerno talaga. You will go ahead. But I will follow you because I know that I will be going to hell. So, hindi ba natatakot ang mga anak ni Rodrigo Duterte? Hanggat may panahon pa, you convince your father to confess his sins. May panahon pa para hindi siya masunog sa everlasting fire sa impyerno. Although sa mga statements niya noon, handang-handa siyang pumunta sa impyerno. Basta lang daw ang gagawin niya ay para sa kanyang bansa. Okay na sana eh. You could have been a very good president. Itong tumatawag sa yung the best president the Philippines has ever had. Hindi po totoo yun. Dahil the end will never justify the means. Kung sinasabi niyang kaya siya pumatay, kaya siya nagpapatay, ay dahil gusto niyang maubos ang mga drug addicts, drug lords sa Pilipinas, natapos ba niya? Hindi. Hindi ba siya rin ang umamin na hindi kayang tapusin ang problema sa droga? Kahit nung panahon niya. So, dun sa mga nagsasabi na okay lang na may mga namatay, basta ang importante, tumahimik ang Pilipinas. Yun ang akala ninyo. Dahil marami ang nagsasabi ngayon na hindi naman totoo yan na naging tahimik ang bansa nung panahon ni Rodrigo Duterte. Take, for example, yung kaso ng mga sabongero. Yung mga nawawalang sabongero. Hindi ba panahon ni Duterte yan? At marami pang iba, huwag na natin isa-isahin. Dahil siyempre sa mga DDS, hindi nila paniniwalaan yan. Dahil para sa kanila, nakapiring ang kanilang mga mata. Dahil ang akala nila at para sa kanila, the best si Digong. E di sige, samahan nyo ngayon si Digong sa impyerno. Dahil di ba sinabi niya, hihintahin ko kayo sa impyerno. Doon, magsama-sama kayo. Ngayon, pag nauna si Digong, magdasal-dasal na kayo. Dahil hihintayin niya kayo. Kung si Jesus, sinabi niya, pupunta siya sa langit para ipaghanda tayo ng ating tahanan. Si Digong naman, sinasabi niya sa inyo, pupunta siya ng impyerno para ipaghanda ang inyong tahanan sa impyerno. At hindi po biro yan. Dahil mismong galing kay Rodrigo Duterte na siya ay nakahandang pumunta sa impyerno at hihintayin niya kayong lahat doon. Sa bagay, kung ang anak mo ba naman ang magiging presidente ng impyerno, edi mas gugustuhin na nga ni Digong na sa impyerno mapunta. Tandaan nyo, yung sinabi ni VP Sara, na pagdating sa impyerno, siya pa rin ang magiging presidente. O, di masaya kayo mga DDS, mauuna na si Digong sa impyerno, ipaghahanda niya kayo ng mga pwesto nyo ron, pagkatapos, si VP Sara naman ang magiging presidente nyo. O at least, matutupad ni Sara Duterte yung kanyang pangarap na maging presidente. Hindi nga lang sa mundong ito, kundi sa impyerno. Magsama-sama kayong lahat doon. At ito po ay hindi chismis, ito po ay hindi fake news, dahil galing yan mismo sa bibig ng mag-ama. Sinabi ni Duterte na alam niyang hindi siya makakarating ng langit, alam niya na ang pupuntahan niya ay impyerno dahil yun ang kabayaran sa kanyang mga kasalanan sa mga ginawa niyang pagpatay. At galing din mismo kay Sara Duterte na siya ang presidente ng impyerno. So wala pong fake news dyan. Galing po yan mismo sa mag-ama. So, hihintayin po kayo ni Rodrigo Duterte sa impyerno dahil ngayong pangalang naghabilin na siya sa kanyang anak na si Sara Duterte. But I hope and pray dahil sa mga pronouncements ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakakalungkot po talaga yung mga binitawang niyang salita na alam niyang hindi siya tatanggapin sa langit, na alam niyang sa impyerno ang punta niya, pero siguro ang consolation prize niya,
Hindi lang naman siya nag-iisa dahil lahat ng DDS ay hihintayin niya sa impyerno kung saan ang presidente ay si Sara Duterte. So, big deal ba ang huling habilin ni Digong? Well, sa mga DDS na lang yan. Kasi para sa atin at sa mga nababasa ko sa comment section, ganyan po talaga ang buhay. Una-una lang tayo. Sabi nga ng isang comment na nabasa ko, and the drama continues.